Panginoon. Tayo po'y umawit ang papuri sa Kanya. Awitin po natin, Your grace is enough. Susunod po natin, When I Look into Your Holiness. Umawit po tayo, may kagalakan sa Panginoon. Ngunit ang biyaya ng ating Diyos ay sapat sa bawat isa. Kuya Ben, excuse me po. Nasa ATM po. Great is your faithfulness, O God. You answer with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. Pass. And nothing can keep us apart. Pastor Ben, Ha? nasa pastoral po tayo nag-call, hindi sa ACF. Ay! Sandali po, ulitin. Kaya po pala nag-message ka pa. Kaya walang pumapasok. Sige. Kung kaya pala nagtataka ako. And one Sandali po Nakita tayo. ko yan lang. Call tayo sa kabila. 老是神，就你这点三脚猫功夫，谁给你？ Sa pastoral, sa leaders pala tayo nag-call eh. Kaya pala nagtataka ako, ba't kakaunti ang pumapasok? Oo nga. Kaya sabi ko, ay anong oras na? Ito. Magandang gabi po ulit sa lahat. Pasensya na po. Kami po ay nagkamali po ako ng tawag kanina. Nasa leaders po pala yung natawagan ko sa pastoral. Okay lang po, okay lang po. Tayo po umawit ang papuri sa ating Panginoon. Awitin po natin, Your grace is enough. Umawit po tayo. Awitin po natin, may kagalakan. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak and leave the strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, you remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your
grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. For me. Hallelujah. Tunay po ng daya sa pangalan ng Diyos ay sapat na sa bawat isa. Patuloy po tayong mawit at kapulutan ng Diyos. Awitin po natin when I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I've found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Sing, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. So the more we get that when I look into your holiness. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I've found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround
surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Let's say I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah. Sige po, tayo po'y lumapit po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin aming Ama sa gabing ito. Tunay po ikaw ang Diyos na dakila, karapat dapat purihin at kami po'y narito kung Panginoon para lamang Panginoon umawit ang papuri para sumamba, para itaas ang pangalan mo Panginoon. Salamat Panginoon dahil kami Panginoon ay naging anak mo sa pamamagitan ng anak na si Kristo. Lord, sa gabing ito pinagkakatiwala Panginoon ang buhay namin, ano pa ng mga karumihan Panginoon na nakikita mo sa puso ng bawat isa. Ikaw patuloy na Panginoon na luminis Panginoon sa bawat isa. Salamat Panginoon sa pangako mo Panginoon na kung meron Panginoon na kami mga kasalanan at ilalapit namin sa ikaw, laging handa Panginoon luminis, magpatawad sa aming kasalanan. Salamat din po Lord sa pangako mo na kung merong dalawa o tatlong nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw Panginoon ay nasa harapan mo sa gitna namin. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang time na to. Ang aming tagapagturo, ikaw pang gumamit sa kanya Panginoon. Ang banal na Espiritu pa ng kumilos, Panginoon, sa Kanya, maging mouthpiece mo siya, Panginoon, at ipiopen ang puso at isipan ng bawat sa amin. Sa ilang pang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Sige po, sino po may mga praises? Praises po tayo. Meron po ba? Mukhang magtuturo na agad si Ate Ami. Sige po, may praises daw po si Kuya Bong. Mayroon siyempre request din. Praises tayo dahil despite our age, nabuhay pa rin tayo kasi kamukha nun sa
kaibigan ko, yung auntie ng kaibigan ko sa Makati. Namatay nung Martes. So, hindi nga ako nakapunta pa eh. Kasi layo sa Makati. Tapos yung mother naman ng kaklase ko namatay dito sa Dasmariñas. May schedule din na pupunta sa Friday yata ang punta ng mga batch namin. Sabi ko may swimming. Siguro pagkatapos na lang ng swimming, baka makadaan lang ako ng Dasmariñas. Baka sa Dasma na lang ako bumaba para makadaan doon sa Makilamay kahit na paano. So, thank you sa Panginoon dahil despite na may edad na buhay pa rin tayo at pinagpapala ng Panginoon, provide ng Panginoon ng kalakasan. Ramdaman naman natin kasi ating katawan every 10 years nagbabago. So, ako nakakaramdam ko minsan na parang akong nanghihina, pero salamat sa Panginoon sapagkat patuloy niyang binibigyan ng kalakasan tsaka ng buhay na makapagpatuloy dito sa mundo at magamit kahit na sa simpleng paraan sa kanyang ministeryo. Yun ang ating purpose magamit tayo sa kanyang ministry. So, salamat sa mga provision din. Nag-birthday din pala yung kapatid ko nung June 8, si Beth. So, pasalamat din sa panibagong taon na dinagdag ng Panginoon sa kanyang buhay. Prayer natin, laging bigyan siya ng kalakasan. Wala siyang trabaho Tsaka laging may sakit. Kaya ang prayer ko, laging bigyan ng Panginoon ng haba pang buhay yung kapatid ko. Dahil yun na lang ang magiging parang karamay ko. Kaya ang laging kong prayer, Lord, wag mong hayaang mauna siya. Ako dapat mauna. Kasi siyempre dadalawa lang kami. Pamangkin ko naman nasa Fairview nakatira. Malayo din ng bahay. So dito sa Tagaytay talaga nag-iisa lang ako dito. Wala akong kamag-anak dito So yun lamang po. Amen. Thank you, Kuya Bong. Sige po, meron pa pong praises? Sino po ang mayroon pang praises? Ako po, praises ko po. Good evening Sige po. Good evening po, Ate Se. I am birthday girl. Praises ko po sa Panginoon. Thank you Lord, thank you ako sa Lord dahil binigyan na naman niya ako ng isang taon na buhay at kalakasan sa aking sarili. Maraming salamat din po sa proteksyon ng Panginoon sa akin. Kahit saan ako magpunta, nandiyan siya palagi. Niingatan niya ako. Maraming salamat din po sa mga nag-gift sa akin. Yun, hindi ko inaasahan yun. Kaya maraming salamat din po sa Panginoon. At sa pasasalamat sa Panginoon, nung Monday ng umaga, pagkagising ko, masakit yung hita ko tsaka yung balakang ko sa may bandang kanan. Sabi ko, ba't parang hirap akong tumayo, hirap akong maglakad. Tapos nung pong bandang tanghali na, sabi ko kay Ami, samahan niya ako magpa-check up. Sabi ko, samahan mo ako kasi hindi ko kaya. Ang sakit ng hita ko tsaka ng likod ko. Bago naman po ako pinag-pray ko po ito nung umaga na sa Panginoon, siya ang patuloy na magpagaling sa akin, palakarin niya ako. Ayun, praise God naman po. Nung hapon, nagpunta naman po kami sa doktor dito, malapit din po sa amin. Yung doktora po naka-assign po sa Pabella Hospital. Sabi nung secretary, mga alas 6 pa raw darating. Ang ginawa ni Ami, sabi niya, uwi mo na tayo, maaga. Mamaya pa pala dating. Sabi ko, sige. Tapos nagpunta muna po kami kay Summer, pinunta namin sa school. Pero sa biyaya po ng Panginoon, nakalakad naman po ako. Pero ganun pa man, andun pa rin yung kirot, yung sakit. Kaya sabi ko, gagaling ako sa pangalan ni Jesus. Lagi kong binabanggit yun. Talagang pag ako nakakaramdam sa sarili ko, laging binabanggit ko, kahit ano man ang sumakit sa akin, gagaling ako sa pangalan ni Jesus. Nung pag-uwi po namin, nasa lubong namin yung sekretary. Sabi po nung sekretary, wala daw si doktora, baka bukas pa raw dahil hindi ko alam kung outing niya tayo ng mga doktor.
Sabi ko, sige, bukas na lang, Mi. Tapos sabi ko doon sa secretary, ano ba pwede kong inumin, ate? Sabi ni Ami, inuman mo na lang yan ng Advil, tsaka bumili ka ng painkiller. Ginawa ko, bumili po akong yung 2 Advil, tapos po is yung Omega painkiller. Pag uwi ko sa bahay, pagkakain ko, mga ilang minuto, ininom ko po yung Advil, tsaka pinahiram ko po ng Omega painkiller yung kita ko, tsaka yung likod ko, bandang ibaba. Ayun, nung mga ilang oras, higa ako. Nung kape pray ko, yun, sa biyaya ko ng Panginoon, gumaling naman ako, nawala yung sakit, yung kirot. Nakalakad naman po ako ng maayos. Yun, kaya maraming salamat po sa Panginoon sa pagpapagaling niya sa akin, sa pagtitiwala ko sa Kanya dahil sa tuwing may mararamdaman ako, talagang sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Ikaw po ang aking espesyalistang doktor. Sa inyo ako nagtitiwala, nananalig na hindi niyo ako iiwan ni Kababaya. Kaya maraming salamat po sa Panginoon dahil magaling na po ako. Ito, nakakalakad na ako. Wala na talaga yung sakit at kirot. Katulong din po yung Advil at yung Omega. Kaya binabalik ko po lahat ng papulit pa sa salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Di ba pabelya yun yung Amen. Maraming paanakan? salamat, Ate Sen. Thank you. Yung pabelya, di ba yung paanakan yan? Happy birthday po. Ang pabelya, di ba paanakan yan? Ha? Oo. Doon yata nakadestino yung doktor eh. Baka Kaya doon akala ko Hindi magpapaanak na ka kami eh. bumalik kaninang maga. Ay, ngayong hapon hindi na kami bumalik kasi nga, wala na yung yung sakit nga. At saka, thank you din sa Lord na kahit wala akong hanla, basta wala akong sakit, yun lang po. Malaking bagay na sa akin yun. Salamat sa Lord talaga. Amen, Kabutihan amen. niya. Thank you. Happy birthday po ulit. Sige Thank po, you. sino po? Meron po Thank pong praises. Thank you, Ate Sen. Meron pa po ba? Ay, may pahabol po ako, Pastor May Ben. pahabol pa. Sige, Ate Senny. Hindi po. Thank you din po sa lahat ng bumati sa akin sa Acts 2:42 Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyo, sa mga kamag-anak ko ng asawa ko, kamag-anak po namin. Salamat po. May handa ka sa Sunday. Aatin ako. O sa Friday, may handa ka. Hindi ko ba sabi? Yung boss ko andito eh. Si Doktora Ami, the Explorer. Akala ko kailangan mo obigay ni. Hindi ako natutuwa. by faith. Baka may mag-sponsor din. Yun. Sa Lord talaga. Thank you po. Sige po. Amen, amen. Sige po. Meron pa po bang praises? Yan, sige. Kung wala na po, tayo po'y dumako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Ate Ami. So po, magandang gabi po. Si nanay, puro parinig eh. Nag-outing na kami si Minion eh, para sa kanya nga yung kaso hindi siya sumama. So wala na, tapos na. Naubos na yung pera. Sige po. Yun po, salamat sa Lord sa kabutihan niya, sa aming lahat, sa provision, sa health namin lahat, sobrang init, saka yung kay nanay nga. Noon pa lang sinabi ko na painkiller lang yan, wala dito. Buti na lang, gumaling agad kasi magkano rin pa check up. Medyo, ko ngayon eh. Ang tawag doon? Malapit nang malagot yung yung aming tali. So, yun po. Salamat sa Lord sa provision niya, guidance niya, and protection niya. Even yung healing kay nanay and kay Samer. Araw-araw po siya umiiyak kada papasok para siyang si Simon. Pero siguro yun, nag-a-adjust pa naman siya. Sana po na maka-recover na siya at matanggap niya na nasa school siya. Ang dahilan niya kasi sabi ko, bakit ka umiiyak? Mag-i-school ka lang naman. Kasi naman, ang haba ng oras namin. Sabi ko, normal yun mahaba, hindi ka na-hinder. Tapos yun lang, patuloy lang po natin siya ipag-pray na
Kasi nga hindi pa siya nakakabasa. May bagong ano yata ang DepEd na 3 gradings na lang. Dati po, di ba, hanggang 4th, ngayon hanggang 3 na lang. Tapos pag hindi ka talaga nakabasa, babalik ka ng grade 1. So, wag naman po sana. Panalangin ko lang po na ni Tonet dito sa akin, i-stay para maturuan ko si Summer kahit paano makabasa pa unti-unti. Yun po, at saka yung pag-iingat niya kay Summer, pati kay Eric, yung health niya din. Kay tatay, ganun din. Medyo mahina na rin si tatay. Sobrang init po talaga kasi. Tsaka syempre, yung kalakasan ko din. At mahabang pasensya. Ewan ko bakit ganun kada po mayroong ipapagawa si Lord sa akin. Talagang si Satan gumagawa ng way para hindi ako magpatuloy. Pero sorry siya talaga. Talaga yung panalangin ko sa Panginoon. Kahit anong mangyari, Lord, ayokong huminto. Ayokong tumigil. Gusto kong magpagamit pa. Ano yung dapat ipagawa pa sa akin ng Panginoon. Yun po yung prayer ko talaga kasi mapapansin natin na napakadami na talaga ngayon nangyayari sa paligid. Wag po natin sabihin na hindi natin iniisip yon. Siguro dahil malakas lang yung faith natin sa Panginoon, kaya yung buhay natin nagiging madali dahil may kasama tayong nag-aayos sa mga problema natin. So yun po yung praises ko. Salamat talaga sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ko. Sige po, before we start po, let's pray po. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa kabutihan mo, sa bawat isa sa amin na nandirito. Ganun pa man na marami kaming mga ginagawa, busy ang aming mga buhay. Pero Lord, alam po namin na may mga oras ka na dapat namin na paghandaan upang kami ay makapag-aral na iyong salita at malayan namin itong pag-aralan, maunawaan po namin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na buksan namin yung aming isip, ang aming puso, maging ang aming pandinig at magkaroon kami ng focus lamang sa iyong salita at sa iyong mensahe sa gabing ito. Salamat, Ama, na patuloy mo kaming binibigyan, Panginoon, ng karunungan upang kami ay sumunod sa iyo sa mga pinapagawa mo. Salamat sa kabutihan mo at patuloy mo kaming pinapatawad sa mga kasalanan na nagagawa namin, lalong-lalo na hindi naayon sa iyong kalooban. Salamat sa kabutihan mo, Ama. Patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming gabayan, at patuloy mo kaming mahalin, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo. Nandirito ang bawat isa sa amin upang pagsama-samang mag-aral at magpuri taas ang pangalan mo. Nawa, Lord, na ikaw ay maging sentro sa aming pag-aaral sa gabing ito. Muli, Panginoon, tinataas namin at binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Sige po, pag-aaralan po natin ang chapter 48 ng Jeremiah. Meron po akong bibigay sa inyo na 5 points po para dito sa ating pag-aaralan ngayon. Una po, ang kayamanan at kakayahan ay hindi po garantiya ng seguridad. At ang pagmamataas po ay nagdadala ng kapahamakan. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Number 4, ang disiplina ng Diyos ay paalala ng ating pangangailangan sa Kanya. And last, ang tunay na seguridad po ay matatagpuan lamang po sa Diyos. So yun po yung mga points na pag-aaralan natin at makikita natin sa chapter 48. Pwede po paki-play po, Pastor Beng, verses 1 to 9 lang po. Thank you po. Ang mensahe tungkol sa Moab. Ika-48 kabanata. Ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel, tungkol sa Moab. Nakakaawa ang Nebo dahil wawasakin ito. Mapapahiya at bibihagin ang Kiryataim, at matitibag ang mga muog nito. Hindi na papupurihan ang Moab. Ang mga kaaway sa Heshbon ay nagbabalak na wasakin ang Moab. At ikaw naman, Madmen, ay sasalakayin ng mga kaaway at magiging mapanglaw. Pakinggan niyo ang sigawan sa Horonaim, dahil sa matinding digmaan at kapahamakan. Mawawasak ang Moab at mag-iiyakan ang mga bata. Ang mga mamamayan ng Moab ay mag-iiyakan ng malakas.
habang paakyat sila sa luhit at pababa sa Honoraim. Mag-iiyakan sila dahil sa kapahamakan. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Tumakas kayo papuntang ila. Mga taga-Moab, nagtitiwala kayo sa kakayahan at kayamanan ninyo. Kaya bibihagin kayo pati ang Diyos-Diyosa ninyong si Chemos at ang mga pari at mga pinuno nito. Darating ang manlilipol sa bawat bayan at walang bayan na makakaligtas. Mawawasak ang mga bayan sa lambak at talampas. Mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. May pakpak sana ang Moab para makalipad siya papalayo. Dahil wala ng kabuluhan ang mga bayan nito at wala ng maninirahan dito. So yun po, salamat po Pastor Ben. Bali po ang Moab po ay hahatulan po dahil sa kanilang idolatry, pagmamataas at pagsalungat sa bayan ng Diyos. Bali ito po yung hatol ng Diyos sa Moab. Ang kanilang mga lungsod po ay sasailalim sa pagkawasak at wala silang matatakasan sa pagdating ng hukbo ng Babylonia. Yung Nebo po ay isang lungsod po na dating nasakop ng Israel, ngunit muling nakuha ng mga Moabita. Ang pagkawasak nito ay nagpapakita po na kahit po gaano katatag ang isang kaharian, hindi ito makakalayo laban sa hatol ng Diyos. Ano po yung lesson po dito? Una po, walang makakatakas sa matuwid na hatol ng Diyos. Ang pangalawa po, ang kasalanan ng isang bansa po ay may kaakibat na kaparusahan. At ang paglayo sa Diyos ay nagdudulot po ng kapahamakan. Verse 10 po, please po. Sumpain ang taong pabaya sa paggawa ng gawain ng Panginoon laban sa Moab. Sumpain ang taong hindi papatay sa mga taga-Moab. Thank you po. Sa verse 10 po, ito po yung sumpa sa gumagawa ng gawain ng Diyos ng may pandaraya po. Bali, nagbabala po ang Diyos laban sa mga gumagawa ng kanyang gawain ng hindi po tapat. Ang isang tao po ay maaaring mukhang naglilingkod sa Diyos, ngunit ang tunay na motibo po ay sariling kapakinabangan, karangalan o kapangyarihan po. Ipinapakita rin po ng verse na ito na ang sino mang tumangging gawin ang ipinag-uutos ng Diyos ay mananagot po sa Kanya. Ang lesson po dito, una po, nais po ng Diyos ang tapat na paglilingkod. Pangalawa po, mahalaga po ang tamang motibo sa ministry. And pang third po, ang pagsunod ay hindi dapat po kalahati lamang. Or ang pagsunod po, minsan po nako-compromise. Kunwari, for example po, ako po, nagpa-pray po ako sa inyo. Lord, pakipray niyo po ako na makapagtrabaho na po ako or makapunta po ako sa ibang bansa. Then, sinagot po ng Panginoon yun. Pero nung time na hindi pa ako nagkaka-work o wala pa akong trabaho po, nandun ako sa ministry. Pero nung nagkatrabaho na po ako, unti-unti na po akong nawala dun sa ministry. Sana po hindi po tayo ganon. Alam ko naman po na isa sa atin dito, hindi naman ganon. At marami naman tayong natutunan na during Bible study po. Pakibasa po, verses 11 to 12. Thank you po. Tahimik ang pamumuhay ng Moab mula pa noon. Hindi pa ito nakaranas ng pagkabihan. Parang alak ito na hindi nagagalaw o naisasalin man sa isang sisidlan. Kaya ang lasa at amoy nito'y hindi nagbabago. Pero darating ang araw na isusugo ko ang mga kaaway para ibuhos ang Moab mula sa kanyang lalagyan at pagkatapos ay babasagin ang lalagyan nito. Thank you po. Salamat po ulit. Ito po yung panganib na labis na kaginhawahan. Matagal nang namuhay ang Moab po sa kapanatagan. Hindi po sila nakaranas ng malalaking pagbabago kaya naging kampante po sila. At inihalin tulad sila po sa alak na hindi naililipat sa sisidlan kaya nanatili ang latak nito.
Minsan po, pinahintulutan po ng Diyos ang mga pagbabago at pagsubok upang hindi po tayo maging kampante at makalimot po sa Kanya. And ang lesson po dito, una po, ang sobrang kaginhawahan po ay maaaring maglayo sa Diyos. And ginagamit po ng Diyos ang mga pagbabago upang hubugin po tayo. And next po, ang pagsubok po ay maaaring paraan ng Diyos upang palalimin ang ating pananampalataya. Verse 13 po, please po, thank you po. At ikakahiya ng mga taga-Moab ang Diyos-Diyosan nilang si Chemos, gaya ng nangyari sa Bethel. Nang ikahiya ng mga Israelita ang Diyos-Diyosan nila. So po yung sinasabi dito sa verse 13 po, mabibigo po yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Kapag po dumating ang kapahamakan, matutuklasan po ng Moab na walang kakayahan si Chemosh na iligtas sila. Yun po yung Diyos-Diyosan nila. Yung kanila pong Diyos-Diyosan ay hindi tunay na makapagbibigay po ng seguridad. Sa ating panahon po, ang mga Diyos-Diyosan po, for example po, maaari po itong pera, posisyon, negosyo, relasyon, o anuman po mga bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos po. Kaya po lagi nating tatandaan, sabi po, di ba, seek ye first the kingdom of God. And syempre, alam naman na po natin, di ba, at napag-aralan naman po natin ilang beses na yung mga nilikha ng tao na kanilang Diyos-Diyosan, hindi naman po sila nakakarinig, hindi po sila gumagalaw, hindi po sila nakagawa ng miracle. So, doon pa lang siyempre, di ba, magtataka ka na bakit ito'y sinasamba ko, bakit ito'y pinagkakatiwalaan ko, may Diyos naman talaga na buhay. Kahit hindi po natin siya nakikita, alam naman po natin na gumagawa siya sa anumang aspeto ng buhay po natin. So, hindi tayo kaya iligtas ng Diyos-Diyosan na yan, hindi tayo kaya ipagtanggol, hindi niya tayo naririnig. Kahit ano sambitin natin na problema, itaas natin sa kanya, hindi na tayo niya kayang marinig. Kasi, ginawa lang siya ng tao at yun ang ayaw ng Diyos na sumamba tayo sa ginawa lamang ng tao. Dahil ang alam natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Siya lang po ang dapat nating sambahin at paniwalaan. So, yun po. Ano po yung lesson po dito? Una po, ang anumang ilagay sa lugar ng Diyos ay magiging kabiguan. At ang tunay na seguridad ay nasa Panginoon lamang. Inilalantad ng Diyos ang kawalang silbi ng mga maling sinasamba. So yun po, napakalino po na sinabi dito sa chapter 13 po. Walang ibang Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Kaya yun lamang po ang tanging nating sasambahin. Pakibasa po verses 14 to 24 po. Thank you po. Ipinagmamalaki ng mga taga-Moab na matatapang ang sundalo nila sa pakikipaglaban. Pero mawawasak ang Moab at ang mga bayan nito. Papatayin ang kanilang matatapang na kabataan. Ako ang Panginoon na Haring Makapangyarihan ang nagsasabi nito. Malapit na ang kapahamakan ng Moab. Umiyak kayo, kayong lahat na kakampi ng Moab. Sabihin niyo, wala na ang Moab. Nabali na ang tungkod niya. Ang tungkod na sagisag ng kapangyarihan at katanyagan niya. Kayong mga taga-Dibon, magpakumbaba kayo at maupo sa lupa. Dahil ang nagwasak sa Moab ay sasalakay din sa inyo at gigibain ang mga lungsod nyo na napapalibutan ng mga pader. Kayong mga nasa Aroer, tumayo kayo sa tabi ng daan at magbantay. Magtanong kayo sa mga nakatakas kung ano ang nangyari. Sasagot sila, nawasak at napahiya ang Moab. Humiyaw kayo at umiyak. Isigaw nyo sa Arnon na nawasak ang Moab. Parurusahan din ang mga bayan sa talampas, ang Hulod, Jaza, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Gamut, Bet Meon, Keriot at Bozra. Darating na ang parusa sa lahat ng bayan ng Moab, sa malayo at malapit. Thank you po ulit. Ito po naman, tinutukoy po dito yung pagbagsak sa pagmamataas ng Moab po. Inakala po ng Moab na sila ay makapangyarihan at hindi
hindi na sila matitinag. Ngunit ipinakita ng Diyos na ang kanilang lakas ay walang halaga laban sa kanyang kapangyarihan. Tinawag po ng Diyos ang kanyang sarili bilang hari na nagpapaalala na siya ang pinakamataas na pinuno ng buong Sansinukob. Ang lesson po dito, una po, ang pagmamataas ay humahantong po sa pagbagsak at ang Diyos ang tunay na hari ng lahat. Dahil walang kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng Diyos. So yun po, di ba, napakalinaw. Siya lang talaga ang makapangyarihan sa lahat. So, ngayon po, nakikita natin sa ating bansa, marami nang nangyayari. Maraming mga matataas, ang unti-unti nang bumabagsak dahil sa kanilang kapalaluan. Dahil hindi sila tumitigil sa kanilang kasamaan, talagang gigibain at wawasakin ng Diyos yung mga taong palalo. Ibabagsak niya uli ito dahil hindi naging maganda yung mga ginagawa nila sa ating bansa. So makikita natin yung tunay na Diyos natin ay makapangyarihan at iaayos niya ang lahat ng kaguluhan na kung ano man po yung nangyayari sa buong mundo po. So yun po. Kaya manatili po tayong nakatapak ang ating mga paa sa lupa. Ano man po yung mga estado natin ngayon, ano man po yung mga narating natin, dahil po yan sa ating Diyos, hindi dahil sa ating sariling kakayahan. Wala po tayo dapat ipagmalaki, ipagyabang, dahil ang lahat ng ito ay sa Kanya nang galing. Matuto tayo lagi na magpasalamat kung ano meron tayo at pahalagahan, pagyamanin kung ano yung binigay niya para sa ating lahat. So yun po, and verses 25 to 29 po ulit. Thank you po. Wala ng kapangyarihan ng Moab at mahina na ito ngayon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Lasingin niyo ang Moab dahil naghimagsik siya sa akin. Gugulong siya sa sariling suka at magiging katawa-tawa. Kayong mga taga-Moab, hindi ba't kinutya ninyo ang Israel? Bakit? Nahuli ba siyang nagnakaw? Bakit iiling-iling pa kayo sa pagtutya nyo sa kanya? Umalis na kayo sa bayan nyo at tumira sa mapapatong lugar na para mga kalapating nagpupugad sa mga bitak ng matatarik at mababatong lugar. Napakayabang ninyo. Narinig ko kung gaano kayo kayabang at kapalalo. Ako ang Panginoon, nalalaman ko kung gaano kayo kayabang. Thank you po. And dito po sa verses 25 to 29 po, ito po yung kaparusahan dahil sa pagmamataas. Ang sungay po ay simbolo ng kapangyarihan at pag-ahari. Ang pagkabali ng sungay at bisig ng Moab ay tanda po ng pagkawala ng kanilang lakas at impluwensya. Nagalak sila ng maranasan ng Israel ang paghihirap. Dahil dito, sila rin po ay hahatulan ng Diyos. At ang lesson po dito, hindi po dapat ikatuwa ang kapahamakan po ng iba. Kinamumuhian din po ng Diyos ang pagmamataas. Ang kapangyarihan ng tao ay maaring mawala anumang oras. Parang yung kaninang sinabi ko po, di ba? Sa atin po, minsan, mga joke lang, mga ganun. Pero syempre, minsan dapat iwasan natin, baka nakakasakit na tayo. Minsan, pag kami nagkakamali, talagang pinagtatawanan natin or talagang binubuli pa natin. Lesson po dito, yun nga sinabi dito, di ba? Hindi po dapat ikatuwa. Pero yung mga birong ganun lang naman po, hindi naman talaga to the point na nakita mo yung naghihirap na dahil sinumpa mo, pinagsalitaan mo ng hindi, kinoise mo siya, hindi ka dapat matuwa, maawa ka pa nga dapat kasi nangyayari sa kanya yun. Siguro dahil lang hindi niya alam yung ginagawa niya. So yun po, kailangan po natin na palagi natin isipin na anak tayo ng Diyos, hindi dapat na ganun yung trato natin sa kapwa natin. Kung may mga bumagsak, napahamak, or nawala ng isang bagay na akala natin yun na yung tagumpay niya, hindi dapat tayo natutuwa. Ipanalangin po natin sila. Then yun po, kailangan po lagi tayong mapagpakumbaba. Hindi porket na meron ka ngayon, ang taas ng tingin mo sa sarili mo, hindi ka makatapak sa lupa or
may kapangyarihan ka, abusuhin mo yon. So, kailangan po maging humble lang tayo lagi dahil ang alam natin, ang Panginoon ay laging nakatingin sa atin. Nakasubaybay po sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. So, yun po. And verses 30 to 30 po ulit, pakibasa po. Pero iyan ay walang kabuluhan. 30 lang. 32 po. Hanggang 32 po. 32. Kaya iiyak ako para sa mga taga-Moab at mga taga-Kir Hareset. Iiyak din ako para sa mga taga-Sibna nang higit kaysa sa pag-iyak ko sa mga taga-Jazer. Sibma, para kang halamang ubas na ang mga sanga ay umabot sa kabila ng dagat na patay hanggang sa Jazer. Pero ngayon, inubos ng mga maninira ang bunga mo. Thank you po. Dito po, yung kalungkutan po ng Diyos sa mga hindi po nagsisisi. Pero yun po talagang nalulungkot ang Diyos kapag tayo ay hindi nagsisi sa ating mga kasalanan. Dito po, sa halip po na magsisi, nagalit ang Moab nang dumating po yung hatol. Marami rin pong tao ang sinisisi ang Diyos sa halip na aminin po nila yung kanilang mga nagawang kasalanan. At bagamat po doon, humahatol ang Diyos, nalulungkot siya sa mga taong tumatangging magsisi sapagkat alam po niyang hahantong sila po sa kapahamakan. And ang lesson po dito, ang tunay na tugon po sa pagsuway ay pagsisisi. Ang galit ay hindi makapag-aalis ng bunga ng kasalanan. At ang nais po ng Diyos, ang pagbabalik loob po ng tao. So yun po, kailangan po kung nagkamali, mag-repent ka, di ba? Yun naman po yung dapat natin talagang ginagawa. At ang Lord po ay talagang nalulungkot kapag hindi tayo nagsisi at mas lalo po tayong naghimagsik pa sa Kanya. So yun po, yung 32b po hanggang 39 po. Wala nang maririnig na kasayahan at katuwaan sa mga bukid at mga ubasan sa lupain ng Moab. Hindi na umaagos ang katas ng ubas sa mga pisaan. Wala nang mga pumipisa ng ubas na sumisigaw sa tuwa. May mga sumisigaw nga, pero hindi na sigaw ng tuwa. Ang iyakan ng mga taga-Heshbon ay naririnig hanggang sa Eleale at Jahaz. Ang iyakan ng mga taga-Zoan ay naririnig hanggang sa Horonaim at sa Eglat Shelishiya, sapagkat kahit ang batis ng Nimrim ay tuyo na. Patitigilin ko sa Moab ang mga naghahandog sa mga sambahan sa matataas na lugar at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosa nila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya umiiyak ang aking puso para sa Moab at sa mga taga-Kir Hareset, gaya ng malungkot na tugtog ng plauta sa patay. Wala na ang mga kayamanang nakamit nila. Ang bawat isa'y nagpahayag ng kalungkutan nila sa pamamagitan ng pagpapakalbo, pag-aahit, pagsugat sa mga kamay nila, at pagsusuot ng damit na pangluksa. Nag-iiyakan ang mga tao sa mga bahay nila at sa mga plaza, dahil winasak ko ang Moab na parang banga na binasag at wala nang pumapansin. Gayon na lamang ang pagkawasak ng Moab. Pakinggan niyo ang iyakan ng mga mamamayan. Nakakahiya ang Moab. Kinukot siya at kinamumuhian ito ng mga bansa sa palibot nito. So yun po, dito po makikita po natin yung kumpleto pong pagkawasak sa Moab. Pinahayag po ng Diyos ang detalyadong kapahamakan sa nadarating sa Moab po at mawawala ang kanilang kagalakan, kabuhayan, kasaganaan at pag-asa. Bahagi rin po ng hatol ang pagwawakas sa impluwensya ng mga huwad na relihiyon at mga taong nagliligaw sa iba palayo sa katotohanan. Bali, yung lesson po dito, una po, ang kasalanan po ay may mabigat na bunga.
At ang maling pagtuturo ay may kaparusahan. At ang Diyos ay banal at makatarungan. Yun po yung sinasabi dito. So yun po, kapag talagang nagpatuloy tayo sa kasalanan, marahil na wawasakin din tayo ng Panginoong Diyos dahil hindi niya gusto yung mga nangyayari sa katigasan ng puso natin. So, pinaranas naman niya yung lahat, diba, sa MOA, pero patuloy po, pa rin po sila dahil sa pagmamataas nila, binagsak sila at winasak talaga, as in, sila'y naging tampulan ng mga kwento ng mga tao na wala yung impluwensya nila dahil sa kanilang kayabangan. So, yun po ang ating verses 32 hanggang 39 po. And verse 40 po, Sinabi pa ng Panginoon, tingnan nyo, ang kaaway ng Moab ay parang agila na lumilipad para dagitin ito. thank you po. Verse 40 po, ito po yung ang agila ng hatol. Ang siya po sa talatang ito ay tinutukoy po kay Haring Nebukadnezar po ng Babylonia. Inahalin tulad po siya sa isang agila na mabilis at malakas na sumasalakay. Yung lesson po natin dito, ginagamit po ng Diyos na maging ang mga bansa upang tuparin ang kanyang layunin. At ang hatol po ng Diyos ay maaaring dumating ng biglaan. So yun po, kailangan talaga na kapag binigyan tayo ng babala ng Diyos, makinig tayo. Kasi agad-agad niya tayong paparusa kapag hindi tayo minto sa mga gawain na hindi kalugod-lugod po sa Kanya. So, ito po yung verse 41 to 46 naman po. Thank you po. Sasakupin ang mga lungsod at ang mga kampo ng Moab. Sa mga araw na iyon, matatakot ang mga sundalo ng Moab, katulad ng isang babaeng malapit ng manganak. Mawawasak ang Moab dahil sa paghihimagsik niya sa Panginoon. Ang sasapitin ng mga taga-Moab ay takot, hukay, at bitag. Ang sinumang tatakas dahil sa takot ay mahuhulog sa hukay. At ang sinumang makakaligtas sa hukay ay mahuhuli sa bitag. Dahil talagang parurusahan ko ang Moab sa takdang panahon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang mga kawawang nakatakas ay nais magtago sa Heshbon. Pero ang Heshbon na pinagharian ni Haring Sihon ay nagliliyab sa apoy at nilamon pati ang mga kabundukan na pinagtataguan ng mga taga-Moab na ang gusto ay digmaan. Hala, tapos na kayo, kayong mga taga-Moab, kayong mga sumasamba sa Diyos ang si Chemosh, ay bibihagin ang inyong mga anak. Pero darating ang araw na ibabalik ko ang mabuting kalagayan ng Moab. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ito ang mensahe tungkol sa Moab. Thank you po. Dito po, inuulit po ng Taguan ng matay. At ang sinumang naulit po dito yung babala. Muling binigyan din po ng Diyos ang nalalapit na pagkawasak ng Moab. Ang paulit-ulit na babala ay pagpapakita po ng kanyang habag at pagbibigay ng pagkakataon para magsisi. Tulad po na nangyari po sa Ninive, maaaring maantala ang hatol kung may tunay na pagsisisi. Lesson po dito, mahaba po ang pasensya ng Diyos at ang babala ng Diyos ay pagkakataon para magsisi. At ang pagtanggi sa pagsisisi po ay nagdudulot ng kapamakan. Lagi po nating naririnig, ang Diyos po ay maraming chance na binibigay sa atin, hindi lang second chance. Maraming chance po, maraming pagkakataon na tayo ay binibigyan niya na magsisi tayo sa mga nagagawa nating kasalanan at manumbalik tayo. Tanggapin natin ang ating Diyos na buhay. Si Yeso Cristo po, di ba? Kaya po siya napako sa krus upang iligtas tayo. Inandog niya po yung buhay niya doon para iligtas ang sanglibutan sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. So yun po, darating talaga po yung time na kailangan nating isuko lahat sa Panginoong Diyos yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Pagsisihan natin yung mga
tinatago pa nating mga kasalanan, ibigay natin lahat yun sa Kanya. Kasi nga, di ba, napapanahon na po talaga na malapit na siyang dumating sa mundong ito at wawasakin niya talaga kapag ang bansa ay wala talagang kumikilala sa makapangyarihang Diyos. So may panahon pa tayo, may chance pa tayo na ibigay natin yung buhay natin para sa ating Diyos na buhay. And last verse po, verse 47 po, alam ko nabasa na po ito ni Pastor Ben. Na-play na niya yan. Sabi po, gayunman, pagdating ng araw, ibabalik ko sa dati ang kayamanan ng Moab. Ito ang hatol sa kanya, ang sabi ni Yahweh. So yun po, ito po yung awa ng Diyos. Sa kabila po ng mabigat na hatol, nagtapos ang kabanata sa pag-asa. Nangako po ang Diyos na mag-iiwan siya ng nalabi o remnant mula sa Moab at darating ang panahon ng kanilang panunumbalik. Pinapakita po nito na ang layunin po ng Diyos ay hindi simpleng pagwasak, kundi pagtawag sa tao upang magsisi at manumbalik po sa Kanya. And ang lesson po dito, ang awa po ng Diyos ay mas dakila kaysa sa Kanyang hatol. Laging may pag-asa para sa nagsisisi. At ang nais po ng Diyos ay maligtas ang tao at hindi mapahamak. At ang panunumbalik ay posible kahit pagkatapos ng matinding pagkabigo po. So ito pong Jeremiah chapter 48 po ay isa pong paalala na ang pagmamataas, pagtitiwala sa sariling kakayahan, kayamanan at ang mga Diyos-Diyosan ay hahantong po sa kapahamakan. Ngunit kahit sa gitna ng hatol, ipinapakita po ng Diyos ang kanyang awa at kagustuhang magbigay ng panibagong pagkakataon. At ang tunay na kaligtasan po at seguridad ay matatagpuan lamang po sa ating Panginoon. Hindi sa anumang bagay na pag-aari o nagagawa ng tao. So, ito po yung isa po sa verses. Sa verse 7 po, sinasabi po ng Diyos na darating ang kapahamakan ng Moab dahil nagtitiwala po sila sa kanilang sariling mga gawa at kayamanan. Hindi po nila nakita ang kanilang pangailangan sa Diyos. Nasiyahan sila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan na si Chemosh at sa kanyang maunlad na pamumuhay. At nakapagpalawak sila ng teritoryo, nakaipon ng kayamanan at inakala po nilang ligtas na ang kanilang kinabukasan. Ngunit may ibang plano po ang Diyos. Yan po yung nangyari, di ba? Maraming tao rin po sa kasalukuyan ang naglalagay po sa kanilang pagtitiwala sa trabaho, negosyo, edukasyon, kakayahan o mga ari-arian. Kapag nakamit po na nila ang kanilang mga layunin, madali nilang isipin na hindi na nila kailangan ang Diyos. At yan po yung nakakalungkot po doon. Iniisip po nila na sapat na ang kanilang sipag, talino at tagumpay upang tiyakin po nila ang kanilang kinabukasan. Hindi po masama na ang magkaroon ng magandang trabaho o kahangahangang kakayahan. Ang problema po ay kapag nakalimutan na po natin ang lahat ng ito ay mula po sa ating Diyos. Siya ang nagbibigay ng lakas, karunungan, opportunity at pagpapala. Kapag inangkin po natin ang lahat ng credits nito at hindi kinikilala ang Diyos, inilalagay po natin ang ating pagtitiwala sa sarili sa halip na sa ating Panginoong Diyos. At dahil po sa pagmamataas ng Moab, hinayaan na ng Diyos na sila ay masakop at mabihag upang ipakita na hindi po sapat ang kanilang mga gawa, kayamanan at Diyos-Diyosan upang iligtas po silang lahat. At sa parehong paraan po, minsan ay pinahintulutan po ng Diyos ang mga pagsubok upang ipaalala sa atin na siya lamang po ang tunay na pinagmumula ng ating seguridad at pag-asa. At kung hindi po tayo matututong magtiwala sa Diyos, nanganganib tayong lumayo sa Kanya at mapapahamak sa espiritual. Kaya mahalaga pong kilalanin natin na ang lahat ng taglay natin ay kaloob po ng Diyos at siya lamang ang dapat nating
lubusang pagkatiwalaan. So yun po, napakalinaw po at napapanahon po talaga ang ating lesson po ngayon sa Jeremiah chapter 48 po. So napaka-practical po nito. Wala po tayong ibang pagkukuhanan ng talino, lakas at pag-asa kundi sa ating Diyos na buhay lamang po. So yun po, magandang gabi po sa ating lahat at nais ko po na tayo ay manalangin po. Lord, maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pag-aaral na iyong salita. Marami po kaming natutunan. At maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa aming buhay, Panginoon. Lagi po namin ipagmamalaki na ikaw po ang aming Diyos na buhay. Dahil sa iyo po nanggagaling ang lahat, katalinuhan, kayamanan, lalong-lalo na po ang pag-asa ng aming pagkatao, Panginoon, na ang bawat isa ay umaasa lamang sa iyong kapangyarihan. Lord, salamat po dahil patuloy niyo po binubuksan ang aming kaisipan upang ikaw lamang po ang may taas sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami na magamit po namin ito sa pang-araw-araw naming buhay at mai-share po namin ito sa aming mga nakakausap sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Muli tinataas po namin at ikaw lamang po ang tanging maitaas sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong salita, buhay na salita na patuloy namin inaaral at patuloy namin dinadala sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Amen, amen. Maraming salamat, Ate Ami, sa maganda at malinaw na paliwanag sa Jeremiah chapter 48. Yan, parang sinasabi po ng Diyos at Moab, sobrang kamtiwala nila sa sarili nila, di ba? Parang napag-aralan na kanina. Nagtitiwala sa lakas, kung ano meron nila sila. Feeling nila, untouchable na sila. Pero dahil pinakita ng Diyos na kahit gaano pa sila kalakas, hindi po tayo dapat mabuhay na parang hindi siya kailangan. Paminsan kasi sa atin, pati po ba, kapag yung buhay natin may pera, may trabaho, smooth ang lahat, minsan hindi na po natin hinahanap ang Panginoon. Pero pagka may problema, doon natin nare-realize na hindi po pala sapat yung sarili nating galing. Kaya reminder po sa atin ng Jeremiah 48, huwag po tayong umasa sa sarili nating galing, kundi kay Jesus po tayo lumapit. Dahil siya yung tunay na source ng lakas at security natin. Kapag si Jesus po ang foundation, hindi po tayo basta-basta babagsak kahit po nagkakagulo na ang kapaligiran. Sige po, tayo po yung umawit ng papuri muli sa Panginoon. Awitin po natin yung Draw Me Close. At sa ating pag-awit po, bago po tayo umawit, kung meron po kayong mga prayer requests, pakisend po natin sa ating GC para maisama po ni Ate Mabel sa closing prayer. Sige po, umawit po tayo muli. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my design. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want.
side. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah. Sige po, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Tayo po'y ko-close ni Ate Mabel sa panalangin. Sige po, manalangin po tayo. May mga prayer request po. Sige, wala po ako nabasa na mayroon. Kaya sa kabuuhan na lang po ang panalangin natin. Sige, let's bow our head po. Let's pray. Hallelujah. Dear loving Father, salamat po o Diyos sa katapatan mo sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Salamat po muli dahil pinagsama-sama mo kami. Salamat sa mga paalaala mo, Panginoon, sa amin na patuloy kaming maglingkod sa inyo, maging tapat at sumunod sa kalooban mo upang kami ay hindi mapahamak. Huwag mo kaming hayaan na maging katulad kami ng bayang Moab, Panginoon, na patuloy na nagsamba sa Diyos-Diyusan at patuloy na tinataas ang sarili. Pagkus, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kaming umasa at magtiwala sa iyong pagmamahal at kapangyarihan sa buhay namin. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na tunay, Panginoon. Hinipo mo ang puso namin upang kami, Panginoon, ay manampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na tanging pag-asa namin at tanging lakas namin, Panginoon. Lord, sa gabing ito, akin pong nilalapit sa inyo may mga sakit, may mga karamdaman, Panginoon, na dala-dala, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, hipuin niyo po ang mga katawang lupa namin, na pagalingin niyo kami sa aming mga karamdaman sa mga oras na ito. Ganun din po sa mga pamilya namin, mga kamag-anak namin, Lord, na mga may sakit, miyembro ng pamilya namin, Lord, mga walang kakayanan, Panginoon, na magpa-doktor o magpambayad sa ospital, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon, na sila po ay lumakas, gumaling. Tulungan niyo sila makakain ng maayos, Panginoong Diyos. Lord, nilalapit din po namin yung may mga financial na pangailangan, Lord. I-provide mo po sila, Panginoon, ang sapat na biyaya para sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. Pour out your blessings, Panginoon, sa lahat ng kailangan ng financial, Panginoon. Tugunin mo po, Panginoon, ang kanilang kahilingan. Dahil lang po namin walang imposible sa iyo at tanging kayo lamang, Lord, ang siyang magpo-provide ng pangailangan ng bawat isa at kayo rin po, Panginoon, ang siyang aming pag-asa, Panginoong Diyos. Kaya salamat po sa gabing ito at tinalapit namin sa inyo ang aming outing sa Friday, Lord. I pray, Panginoon, ang lahat ay makakasama, mag-enjoy, Panginoon.
Gabayan mo kami at samahan, Lord, Panginoon, na hindi lamang kami mag-enjoy, kundi madama po namin ang presensya mo, ang pagkakaisa namin, at ang kabutihan mo at pagmamahal niyo po sa amin. As you unite us, Panginoon, bilang mga anak mo sa Acts 2:42, we pray, Father God, your guidance, your provision, and your protections upon us, Father God. Lord, we pray, Panginoon Diyos, na ang bawat isa ay maayos ang kalusugan, malakas ang pangatawan, at patuloy mo kaming ingatan sa biyahe namin, Panginoon. At ganoon din po yung aming pagpunta doon, Panginoon. Ikaw po ang may guide sa amin, patuloy na magbigay ng lakas sa amin at mag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, din sa provision mo na inalaw mo po kami, Panginoon, na makarating doon. At sa mga kapatiran po na hindi makasama, we pray, Father God, for your guidance and protection upon them and good health din po, lalo na po kay Ate Marites, Panginoon. I pray na patuloy mo po siyang ingatan at bigyan ng maayos na kalusugan, makapagpahinga rin po siya ng maayos, kahit di po namin siya makakasama. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya, Panginoon, at ma-enjoy din po niya yung kanyang celebration ng kanyang nalalapit na birthday, Panginoong Diyos. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo po siyang pagpalain at gamitin mo yung buhay niya, Panginoon, sa mga mystery na ipinagkatiwala mo po sa kanya. Palaguin mo po yung kanyang faith, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na magamit mo po siya, Panginoon, sa iyong ubasan, hindi lamang sa Acts 2:42, kundi sa iba pang mga ministry, Panginoon, at sa ibang churches na kanyang dinadaluhan. Pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang gamitin mightily, powerfully, Panginoon. And in your will, Father God, we entrust yung buhay niya sa inyo, Father God. Thank you so much sa buhay niya, Panginoon. Ikaw po magpala sa kanya. At sa lahat po na may kaarawan, Panginoon, kay Ate Seni, good health po sa kanya. Patuloy mo siyang pangunahan, patuloy mo patatagin yung kanyang relasyon sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Seni na binigyan mo siya muli ng 1 taon sa kanyang buhay. Lord, thank you dahil napakabuti mo sa kanya. Salamat, Panginoon, sa may mga kaarawan ngayong June. Patuloy mo po silang ingatan at pagpalain. At sa amin po lahat na magsama-sama kami na mag-enjoy sa outing namin sa Friday, we pray for your guidance, Panginoon, at yung provision mo sa lahat ng aming pangailangan, Panginoon, at patuloy na pag-ingat mo sa aming sasakyan. Maraming salamat din po sa buhay ng bawat isa na nakadalo ngayong gabi. Dalangin po namin patuloy na pagpapala mo sa bawat isa at patuloy na pagpapalagaw mo ng aming mga pananampalataya, Panginoon, dahil kayo lamang po, Panginoon, ang siyang source ng lahat sa aming pananampalataya at sa aming mga kabuhayan, sa aming mga anak, Panginoon, patuloy namin dinadalangin pagpapala mo. Tinataas ko rin po ang batang si Summer na mga Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, Panginoon, ng ability, Panginoon, na pagpasa na rin po siya at patuloy na pagbigay mo sa kanya ng karunungan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa patuloy ng pag-ingat sa bawat isa, sa pag-iwa-hiwalay namin ngayong gabi, na Panginoon, pagpalain niyo po at makatulog ang bawat sa isa ng maayos at ligtas. Thank you so much, Lord, itong aming samot hiling sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po. Good Bago evening po tayo po sa inyo lahat. mag-close, ano po ang mangyayari sa Friday? Ate, 4:30 po ang alihis. Kung 4:50 nandito mo sa sakit sa bahay. Mga 4:30 na pala at sugar na po kami. Doon na lang po ang meet-up. And sa Kuya Bo, Thank you, Ate Maribel, sa prayer. Salamat po. Ate. Thank you. Ami, potluck po tawagin tayo. kita, ha? Huwag kalilimutan, Yes, potluck. potluck. tatmak po. Happy birthday, Ate Tess. Advance. Happy birthday din sa iyo, Ate Seni. Thank you. Ate Sally, sasama ka sa Friday. Yes, makakasama na ako. Kung di ako nakasama noon, makakasama na ako. O at least may handa ka. Lahat ng baon handa. Yes. Kuya Bo, nadaan na lang